Ayan mga ka-crypto, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang debate na nagaganap ngayon dito sa loob ng XRP community. Sa nakalipas na mga taon, isa sa pinakamalaking hadlang sa paglago ng digital assets ay ang kawalan ng malinaw na batas. Ngunit kamakailan ay nagkaroon po ng matinding usapan matapos magpahayag ang crypto analyst na si Bird sa kanyang social media. Ang kanyang pahayag ay simple lamang. Sabi niya, "We don't need to act. XRP already has clarity." Ayan, tignan po natin yung kanyang actual na post dito. Ayan, ito po ay isang matapang na statement. Ang punto po ni Bird ay dahil sa mga legal victories ng Ripple laban sa SEC, sa XRP ay nasa isang posisyon na kung saan hindi na nito kinakailangan ng karagdagang batas para patunayan ang legal status nito. Para sa kanya, sa XRP ay mayroon ng sapat na basihan para ituring na malinaw ang status nito. Pero syempre, sa mundo ng crypto, hindi lahat ay pareho ang pananaw. Ang statement na ito ay nagbukas po ng Pandora's box ng mga opinyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang argumentong ito at titignan natin kung bakit naniniwala ang iba na tapos na ang laban para kay XRP, habang ang iba naman ay naniniwalang malayo pa ang ating lalakbayin pagdating po sa regulasyon. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba may debate sa pagitan ng mga holders. Maraming membro or XRP community members ang nagbigay ng kanilang mga saloobin. Ang post po dito ni Bird ay nagpakita ng dalawang panig ng realidad na kinakaharap natin ngayon. Sa isang panig, nandyan po ang mga naniniwala na ang tagumpay ng Ripple sa korte ay sapat na para sa institutional na tiwala. Sa kabilang panig naman, nandyan ang mga taong nagsasabing ang clarity para kay XRP ay hindi nangangahulugan na handa na ang buong industriya para sa malawakang adoption. Sa aking opinyon, mahalaga pong makita ang pagkakaiba ng legal clarity para sa isang token at ang regulatory framework para sa buong market. Ang tagumpay po ng Ripple laban sa SEC ay parang isang malaking bato na bumagsak sa tubig kung saan ay nagkaroon po ng ripple effect pero hindi po nito binago ang buong dagat. Ang pagkakaroon ng malinaw na status ng XRP ay isa pong malaking bonus. Pero sa mata ng malalaking bangko at kumpanya, kailangan nila ng batas na protektado ang buong ecosystem. Para sa kanila, hindi po sapat na si XRP lang ang malinaw. Kailangan nila ng legal certainty para sa lahat ng transaction na gagawin nila. Kaya naman hindi ako nagtataka kung bakit may mga holders na hindi pa rin kumbinsido na tapos na ang laban. Ngayon, kaya ba hindi pa nagagamit ng mga negosyo itong si XRP? Dito po tayo pumasok sa usapan kung saan ang isang user, meron pong isang user dito na nagngangalang Dante. Yan po siya. Ayon sa kanya, ang legal standing ni XRP ay hindi po otomatikong nagre-resulta sa pagdagsak ng mga komersyal na gamit nito. Sabi po ni Dante dito, hanggat wala tayong overreaching clarity sa buong industriya, mananatiling nag-aalangan ang mga malalaking kumpanya. Ibig sabihin, natatakot pa rin silang pumasok sa malaking scale dahil sa takot na baka magbago ang ihip ng hangin sa regulasyon. Si Dante ay pabor po sa Clarity Act. Naniniwala siya na ang batas na ito ang magbibigay ng kumpletong framework para sa lahat. Sa kanyang paningin, kung magkakaroon po ng malinaw na batas, mawawala ang doubt o pagdududa sa puso ng mga CEO ng malalaking kumpanya. Ito naman ang aking opinion dyan. Nakaka-relate ako sa sentiment
ni Dante dito. Kung ikaw ang CEO ng isang malaking bangko, pipiliin mo ba ang technology na legal o yung technology na may malinaw na proteksyon mula sa batas? Siyempre, pipiliin mo ang pangalawa. Ang negosyo ay laging naghahanap po ng risk mitigation. Sa ngayon, si XRP ay nasa gitna ng transition. Bagamat malakas ang ating legal position, ang Clarity Act ang magsisilbing go signal para sa mass adoption. Hindi ito question kung gagana si XRP, kundi question kung gaano kabilis ang tiwala ng mga institution. Kaya sa aking palagay, ang pag-asa po sa Clarity Act ay hindi kahinaan. Isa itong practical na hakbang para sa global expansion na pinapangarap nating lahat para kay XRP. At ngayon, bakit nga ba mabagal ang galaw ng presyo nito? Sa kabilang banda ay meron namang isang user na nagngangalang Glide. Ayan. Nagbigay siya ng obserbasyon na medyo masakit para sa atin bilang mga holders. Sabi po ni Glide dito, kahit na ang dami ng positibong balita mula po sa pagkapanalo sa korte hanggang sa mga ETF applications, ang presyo po ng XRP ay nananatiling mababa. Yan po ay roughly 75% below its all-time high. Ayon po kay Glide dito, maraming investors ang umaasa ng mabilisang pagyaman. Pero ang totoong paglago ni XRP ay darating sa pamamagitan ng utility o ang paggamit nito sa totoong mundo. Ito ay magiging isang slow climb na aabutin ng maraming taon. Ngayon, sa aking opinyon, ito ang realidad na kailangan po nating tanggapin. Ang pag-asa sa get rich quick ay madalas nagdadala ng disappointment. Ang sinasabi po ni Glide ay tumutukoy sa evolusyon na XRP mula sa pagiging speculative asset tungo sa pagiging utility tool. Ang utility ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi. Isipin ninyo na lang ang internet noong 90s. Hindi ito sumikat dahil sa mga speculator. Sumikat ito dahil sa utility nito na dahang-dahang naunawaan ng mga tao. Si XRP ay sumasa ilalim sa parehong proseso. Ang presyo ay susunod lamang sa kung gaano kalawak ang paggamit nito. Ang slow climb na binanggit po ni Glide dito ay hindi tanda ng failure o kabiguan. Ito ay tanda ng maturity ng asset. Kung ang layunin natin ay long term, ang bawat red candle o mabagal na paggalaw ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento ng tagumpay. Ngayon, ano naman ang pagkakaiba ni XRP sa iba pang mga coins? Ang usapan po ay umabot din sa account na documenting XRP. Ayan po, user. Ayan, si user na si documenting XRP. Sangayon po siya kay Bird na si XRP ay mayroon ng sariling clarity. Pero nagbigay po siya ng isang mahalagang punto. At ito, ang United States bilang isang bansa ay nangangailangan pa rin ng Clarity Act para sa buong industriya. Ibig sabihin, kahit na safe na itong si XRP, ang buong kapaligiran kung nasaan si XRP ay kailangan pa ring linisin at ayusin. Ito naman ang aking opinion dyan. Ito po ang pinakamalinaw na punto sa buong debate. Si XRP ay parang isang sasakyan na fully licensed at legal na pwedeng tumakbo sa kalsada. Pero kung ang buong kalsada ay wala pang traffic lights, walang speed limits, at walang malinaw na rules of the road, hindi rin makakatakbo ng mabilis ang sasakyan nang hindi naaaksidente. Kailangan po nating intindihin na ang Clarity Act ay hindi para kay XRP lamang. Ito ay para po sa kalsada kung saan tayo tumatakbo. Kapag naipasa ang ganitong klaseng batas, si XRP ang magiging
pinakaunang sasakyan na handang-handa ng bumilis dahil wala na tayong legal baggage. Iba ang clarity ng token sa clarity ng market. Sa paningin ko, ang debate na ito ay hindi dapat tingnan bilang pagtatalo, kundi bilang isang paglilinaw kung gaano na kalayo ang narating natin at kung gaano pa kalayo ang kailangan nating itakbo. Ngayon ay ano naman ang mga posibleng susunod na mangyari para sa atin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakikita natin na ang XRP community ay binubuo ng iba't ibang pananaw. May mga optimist na naniniwalang tapos na ang laban dahil po sa tagumpay ng Ripple, at may mga pragmatist naman na naniniwalang kailangan pa rin ng malinaw na batas para sa lahat. Ngunit ang tanong sa dulo ng lahat ng ito ay sapat na ba ang kasalukuyang sitwasyon para sa iyo bilang isang holder? Sa aking opinyon, nasa gitna po tayo ng isang napakagandang panahon. Ang pagdidebate tungkol po sa clarity ay patunay na nagiging seryoso na ang usapan sa crypto. Hindi na lang tayo nagtatalo kung scam ba ang crypto o hindi. Nagtatalo na tayo kung paano ito isasama sa ating ekonomiya. Yung dating takot na baka mawala sa XRP, wala na yon. Ngayon, ang usapan na ay tungkol po sa growth at saka adoption. Kahit pa sabihin nating mabagal ang paggalaw ng presyo, ang pundasyon na nabuo natin sa nakalipas na mga taon ay hindi po matatawaran. Ang Clarity Act ay darating din. Maniwala kayo o sa hindi. Kapag nangyari yan, ang mga taong nakaintindi ng slow climb at ng halaga ng regulatory certainty ang siyang unang makikinabang. Huwag nating hanapin ang mabilis na resulta. Hanapin po natin ang tamang direksyon. At base po sa lahat ng balitang ito, sigurado akong nasa tamang direksyon tayo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.